Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagsisisi ang mahalagang unang hakbang tungo sa tunay na pananampalataya. Nakikita mo, maraming tao ang nahihirapang makahanap ng pananampalataya. Hindi nila talaga alam kung paano makahanap ng tunay na pananampalataya. Hindi nila napagtanto na ang kanilang problema ay kailangan muna nilang magsisi. Ito ay patuloy na sa pangkalahatan na mensahe ng bagong tipan. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng mabilis. Una sa lahat, ang mensahe ni Juan Bautista sa Marcos Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 4, ang simula ng ebanghelyo tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa aklat ni Isayas na propeta, ipapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan, na maghahanda ng iyong daraanan, isang tinig ng isang tao na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kaya't dumating si Juan, na nagbibinyag sa ilang at nangangaral ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang tiyak na gawain ni Juan ay ihanda ang daan para sa inaasahang Mesiyas na darating sa bayan ng Diyos Israel. At pansinin, mayroon siyang isang mensahe, magsisi. Ang pagsisisi ay naghahanda ng daan para makapasok ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming beses na hindi makakapasok ang Diyos sa ating mga buhay hanggang sa tuparin natin ang kahilingan ng pagsisisi. Pagkatapos tingnan natin ang unang pangangaral ni Jesus, na naitala rin ng kaunti pa sa Marcos Kabanata 1, mga talata 14 at 15, pagkatapos maipabilanggo si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea, ipinangangaral ang mabuting balita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Dumating na ang takdang panahon, sabi niya. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Pansinin, iyon ang unang mga kahilingan na ibinigay ni Jesus sa pampublikong pangangaral. Magsisi, maniwala sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Huwag subukang maniwala hanggang sa una kang magsisi. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli, kinausap ang kanyang mga apostol, muling pinagtibay ni Jesus ang pagkakasunod-sunod na ito. Sinasabi sa Lucas Kabanata 24 na mga talata 45 hanggang 47, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Muli, pansinin ang pagkakasunod-sunod, pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Bago ang kapatawaran ng mga kasalanan ay darating ang pagsisisi. Walang pagsisisi, walang din kapatawaran ng kasalanan. Tingnan din natin ang unang mensahe ng iglesia sa araw ng Pentecosts. Sinabi ni Pedro, isang tagapagsalita ng Diyos at ng iglesia, ito sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 37 hanggang 38, nang marinig ito ng mga tao, sila'y nakabagbag damdamin at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, magsisi kayo at magpabinyag, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin ang unang kahilingan, magsisi at magpabinyag. Walang ibang hakbang, walang ibang gawa, walang ibang ritual, na kailanman papalit sa tunay na pagsisisi. Kailangan itong mauna, at makinig sandali sa mensahe ni Pablo. Sa Gawa Kabanata 17 mga talata 30 hanggang 31, nangangaral siya sa mga kalalakihan ng Atenas tungkol sa kanilang idolatria, at kanilang pamahiin. At ito ang kanyang sinabi, noong una, pinapayagan ng Diyos ang ganoong kamangmangan, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi.
Sapagkat nagtakda siya ng isang araw na kanyang hahatulan ang sanlibutan ng katarungan sa pamamagitan ng taong kanyang hinirang. Nagbigay siya ng katunayan nito sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pagbuhay sa kanya mula sa mga patay. Pansinin, ang utos ng Diyos. Inuutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Lahat ng tao sa lahat ng dako ay walang iniiwang lugar para sa mga eksepsyon. Ito ay naangkop sa iyo, naangkop sa akin, naangkop sa bawat kaluluwa ng tao. Ang unang bagay na kailangan nating gawin, upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, ay magsisi. At pagkatapos, si Pablo, sa kalaunan sa Gawa 20 ay inilalarawan ang mensahe na kanyang dinala sa mundo ng kanyang panahon. Gawa 20 talata 21, ipinahayag ko sa parehong mga Hudyo at Griego na dapat silang manumbalik sa Diyos sa pagsisisi at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.